Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung tahimik mong pag-alis? Yung wala kang sinabi, wala kang drama, wala kang paninisi. Umalis ka lang ng maayos, payapa, parang hangin lang. Akala nila wala lang yon. Akala nila hindi ka nasaktan, hindi ka naapektuhan. Pero ang totoo, habang mas pinili mong umalis ng may dignidad, sila ngayon yung unti-unting kinakain ng sarili nilang konsensya. Kasi minsan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maintindihan. May mga tao talagang marirealize lang ang halaga mo kapag wala ka na. At habang ikaw, unti-unting natutong maghilom, sila naman, tahimik na nagdurusa. Hindi mo lang naririnig pero ramdam nila yon, araw-araw. Alam mo kung bakit? Kasi yung peace na meron ka ngayon, yun yung bagay na hindi nila mahanap sa sarili nila. Marami sa atin, lalo na sa edad nating mga nasa kalagitnaan na, yung tipong dumaan na sa mga mabibigat na hiwalayan, pagkakaibigan na nag-fade, o mga taong dati mong pinagkakatiwalaan pero biglang nagbago. Alam nating lahat yung feeling ng tahimik na pag-alis. Yung hindi mo na kayang ipaliwanag pa kasi wala na ring sense makipagtalo. At sa totoo lang, hindi mo naman talaga gustong iparamdam na masaya ka na ngayon para lang makaganti. Hindi yon revenge, it's peace. Kasi dumating ka na sa point na ayaw mo na ng kaguluhan. You just want peace of mind. At ironically, habang ikaw payapa na, sila naman, nagdurusa sa katahimikan mo. Nakakatawa nga minsan, di ba? Noon, parang wala lang sa kanila kung mawala ka. Pero ngayon, yung tahimik mong presensya dati, yun pala yung bumubuo ng araw nila. Ngayon, tanungin mo sarili mo, sino ba talaga ang panalo? Yung umalis ng walang guilt? O yung naiwan na hindi matahimik kahit sandali? Kasi, sa totoo lang, may ibang klase ng karma. Yung hindi kailangan ng aksyon, hindi kailangan ng sumpa. Minsan, ang karma ay simpleng mirror lang ng mga ginawa nila sa'yo. Habang ikaw tinatanggap na, sila namang naiwan, paulit-ulit nilang binabalikan yung eksenang iniwan mo. At sa tuwing tatahimik ang paligid, yung alaala mo yung bumubulong sa kanila. Naalala mo yung mga panahon na ikaw yung laging humahabol, laging nagpapaliwanag, laging nag-e-explain kahit hindi mo naman kasalanan? Ngayon, sila naman yung nagtatanong sa hangin, bakit siya nakaya akong iwan ng ganun lang? Ang irony, di ba? Noon ikaw yung hindi mapakali. Ngayon sila yung walang kapayapaan. At ito pa, minsan hindi nila aaminin. Lalo na yung mga taong may pride. Pero makikita mo yon sa mga subtle signs. Bigla silang nagpo-post ng mga motivational quotes, pero halatang may pinanggagalingan. Biglang nagiging tahimik sa social media. O minsan, bigla silang nag-like sa lumang post mo. Hindi aksidente yon. Kasi kahit anong gawin nila, hindi nila matakasan yung idea na nawala ka at hindi ka nababalik. At alam mo kung bakit tahimik silang nagdurusa. Kasi hindi nila alam kung paano humingi ng tawad ng totoo. Hindi nila alam kung paano haharapin yung guilt. Kasi ang totoo, yung pagkawala mo, hindi lang simpleng pagkawala. Parang may parte ng sarili nila na nawala rin. Kaya nga minsan, the best closure is silence. Yung wala kang sinabi pero malinaw ang lahat. Yung hindi mo na kailangang ipaliwanag kasi mismong paglayo mo na ang sagot. At doon nagsisimula yung tahimik na paghihirap nila. Hindi mo yun nakikita, pero nangyayari. Hindi mo yun naririnig, pero totoo. Habang ikaw, unti-unti mong binabalik ang sarili mo. Natututo kang ngumiti ulit, tumawa ulit, mabuhay ulit. Sila naman, kahit surrounded ng tao, may emptiness na hindi nila ma-feel. Kasi iba talaga pag yung taong dati nilang sinaktan, ngayon, hindi na available kahit sa simpleng kamustahan. At kung iniisip mong baka sobra ka dahil pinili mong manahimik, hindi. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit ka umalis ng payapa. Sometimes silence is your loudest answer. At minsan, yung katahimikan mo, yon ang pinakamalakas na tunog sa buhay ng mga taong nakasakit sa'yo. Kasi bawat araw na tahimik ka, doon nila naririnig lahat ng ginawa nila. Ngayon, habang binabalikan nila lahat ng alaala mo, ikaw naman natututo ng hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. Kasi minsan, ang tunay na tagumpay ay yung marunong kang umatras ng may respeto sa sarili. Alam mo, may kakaibang irony talaga sa buhay. Yung mga taong minsan nagpasakit sa'yo, sila rin yung hirap makatulog ngayon. Hindi dahil gusto mong gumante, kundi dahil tahimik ka lang pero ramdam nila yung bigat ng ginawa nila. Kasi may mga bagay na hindi natatapos kahit matagal ka nang umalis. Yung presence mo dati, parang simpleng ilaw lang sa bahay, hindi mo mapapansin habang nandun ka.
Pero kapag nawala ka, dun mo lang marirealize kung gaano pala kahirap mabuhay ng madilim. At sa bawat araw na dumadaan, habang ikaw patuloy sa pagbangon, sila naman tahimik na kinakain ng tanong sa isip nila, bakit ko siya sinaktan? Hindi nila kayang sabihin, pero nararamdaman nila. Lalo na sa mga sandaling mag-isa sila, yung walang kausap, walang ingay. Kasi sa katahimikan, dun bumabalik lahat ng alaala mo. Hindi to revenge, hindi to drama. Totoo lang. Kasi lahat tayo may konsensya. At kahit gaano katigas ang puso ng isang tao, may mga gabi talagang hindi mo mapigilang maalala yung taong minahal ka ng totoo. Ang tahimik na paghihirap nila, hindi mo makikita sa mukha. Minsan, nakangiti pa sila, post ng I'm happy now sa social media. Pero deep down, may parte sa loob nila na hindi na kumpleto. Kasi alam nila na wala nang babalik, wala nang second chance. Naalala mo yung mga panahon na ikaw yung laging available? Laging handang makinig, laging andyan kapag kailangan nila? Ngayon, iba na. Sila na yung naghahanap sa'yo. Sila na yung gusto lang marinig ulit yung boses mo. Pero kahit anong send nila ng hi, hindi mo na sinasagot. At hindi dahil bitter ka. Pero kasi natutunan mong piliin ang kapayapaan mo. Ganon talaga. Minsan kailangan mong mawala para makita nila kung gaano kalaki yung parte mo sa buhay nila. At habang ikaw, unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo, sila naman, unti-unting bumibigat yung sa kanila. Nakakatawa nga minsan, no? Dati ikaw yung parang sumuko. Pero ngayon, yung tahimik mong pagbitaw, yun pala yung pinakamalakas na statement. Kasi pinakita mong kaya mong mag-move on nang hindi kailangang magpaliwanag, hindi kailangang magdrama. At sa totoo lang, yun ang hindi nila matanggap. Yung hindi ka na affected. May mga tao talagang sanay na sila ang sinusuyo. Sanay na sila yung may control. Kaya nung bigla kang naging tahimik, hindi nila alam paano haharapin yon. Tahimik ka pero sa isip nila, malakas yung boses ng konsensya. Tahimik ka pero bawat scroll nila sa phone, baka sakaling may message ka. Tahimik ka pero bawat tawa nila may kasamang lungkot. At yung mga tahimik na gabi nila, doon sila talagang tinatamaan. Kasi sa katahimikan, wala nang distractions, wala nang ibang maririnig kundi yung boses ng sariling isip. At sa boses na yon, ikaw pa rin ang laman. Ang sakit nun. Pero hindi mo kailangang maramdaman yung sakit nila para maramdaman mong tama ang ginawa mo. Kasi minsan, ang pinakamagandang closure ay yung nakita mong gumanda ka na, gumaan ang loob mo, at hindi mo na kailangang maghabol ng validation. Yung tipong, dati gusto mo pang ipaliwanag kung bakit ka nasaktan, pero ngayon, kaya mo nang tumawa sa mga bagay na dati, ikinaiyak mo. Yung dating bakit ako iniwan, napalitan na ng buti na lang umalis ako. At habang ikaw, tuloy sa tahimik mong peace, sila naman gumigising araw-araw na may tanong sa isip nila na walang sagot. Kasi hindi mo na sila binigyan ng access para makuha yung closure na gusto nila. Hindi ka na sumagot, hindi ka na bumalik, at doon nagsimula yung tunay nilang paghihirap. Kasi hindi nila alam paano nila aayusin yung bagay na sila mismo ang sumira. And ito ang irony ng lahat. Yung katahimikan mo, naging echo ng lahat ng ginawa nila. Parang bumerang bumabalik sa kanila. Noon, hindi nila pinapansin yung mga luha mo. Ngayon, bawat tahimik mong tawa parang kurot sa konsensya nila. At habang tumatagal, mas lalong lumalalim yung realization nila. Hindi dahil gusto mo silang parusahan, kundi dahil yung kapayapaan mo ngayon, naging reminder sa kanila kung ano yung hindi nila binigyan ng halaga noon. Tapos mapapaisip sila bigla, bakit siya mukhang masaya kahit wala ako? Simple lang. Kasi natutunan mong mahalin yung sarili mo nang hindi nakadepende sa validation nila. At yung peace na meron ka ngayon, yun yung bagay na matagal na nilang gustong maramdaman pero hindi nila alam kung paano. Kaya kahit wala ka na, ikaw pa rin yung nasa isip nila. Hindi dahil gusto nilang balikan ka, pero kasi tuwing makikita nila kung gaano ka naging maayos, doon nila naaalala kung gaano ka nila sinira noon. Alam mo, habang tumatagal, napapansin mong hindi mo na sila kinaiinisan, wala nang galit, wala nang sana magsisi siya. Kasi dumating ka na sa point na mas mahalaga na lang yung peace kaysa sa proving a point. At yun yung sign na gumaling ka na. Yung mga dating tanong mo, bakit niya nagawa yun sa akin? O, bakit ako pa rin yung nasasaktan? Unti-unting nawawala sa isip mo. Napapalitan na ng tahimik na pasasalamat. Kasi, kung hindi dahil sa sakit, hindi mo malalaman kung gaano ka pala kalakas. Totoo yun. Minsan, kailangan mo talagang dumaan sa mga taong sisirain ka para mahanap mo yung sarili mong buo. At habang sila, hindi pa rin mapakali sa mga alaala ninyo, ikaw naman natutong ngumiti ng totoo. Hindi na pilit, hindi na para lang ipakitang okay ka.
Pero dahil, sa wakas, okay ka na talaga. Ang sarap sa pakiramdam yung gising ka sa umaga, humihinga ka ng malalim, tapos marirealize mong hindi mo na siya naiisip. Wala nang bigat sa dibdib, wala nang what if. Tahimik lang, payapa. At doon mo marirealize, hindi pala kailangan ng closure kapag natutunan mong tanggapin na hindi lahat ng tao kayang ibalik ang respeto at pagmamahal na binigay mo. Habang sila, tahimik na nagdurusa, ikaw naman tahimik na umaangat. Tahimik pero malinaw. Tahimik pero masaya. Tahimik pero totoo. Kasi hindi mo kailangang ipakita sa mundo na nagtagumpay ka. Hindi mo kailangang i-post o ipagyabang. Kasi yung peace mo, yun na mismo ang ebidensya. At alam mo kung sino ang unang makakakita nun? Sila. Yung mga taong minsang nagduda sa'yo, sinaktan ka, o iniwan ka. Kasi yung glow mo ngayon, yung tahimik mong aura, yun na yung sagot sa lahat ng tanong nila. At siguro may parte rin sa kanila na gustong bumalik. Gustong humingi ng tawad, gustong ayusin lahat. Pero alam nilang huli na. Hindi dahil sarado ka na, kundi dahil natutunan mong hindi lahat ng sugat kailangang bungkalin ulit para lang maghilom. Minsan, kailangan mo lang hayaan na may mga bagay talagang nagtatapos kahit walang malinaw na ending. At kung nandito ka ngayon, nakikinig, marahil dumaan ka rin sa ganitong sitwasyon. Baka may taong iniwan mo ng tahimik, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil kailangan mo. At gusto kong sabihin sa'yo, tama yung ginawa mo. Kasi minsan, yung pinakamatapang na desisyon ay yung umalis ka ng walang ingay. Yung pinili mong hindi sumigaw kahit may dahilan ka. Yung pinili mong magpatawad kahit hindi sila humingi ng tawad. Hindi kahinaan yon, karunungan yon. Karunungan ng isang taong marunong na mahalin ang sarili nang hindi kailangang sakta ng iba. At habang sila tahimik na nagdurusa, ikaw naman tahimik na gumagaling. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ka. Mas lumilinaw ang isip mo. At mas nagiging buo yung loob mo. Kasi hindi mo na hinahanap yung validation sa iba, natutunan mo ng sapat ka. Ang sarap nun, di ba? Yung wala ka ng gustong patunayan. Wala ka ng gustong habulin. Wala ka ng gustong baguhin. Dahil alam mong kung ano ka ngayon, sapat na. Kaya kung may taong umalis sa buhay mo at hindi ka man lang pinigilan, huwag kang malungkot. Baka kasi kailangan mo talagang lumayo para maranasan yung peace na hindi mo mahanap habang kasama sila. At kung sakaling bumalik man sila, marahil hindi para balikan ka, kundi para ipaalala sa iyo kung gaano mo nakamahal ang sarili mo ngayon. Tandaan mo, hindi mo kailangang mag-ingay para masabing okay ka na. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka umalis. At hindi mo kailangang hintayin silang magsisi, kasi minsan, yung katahimikan mo na lang ang tunay na hustisya. Sa dulo, hindi mo kailangang manalo sa argumento. Ang kailangan mo lang, kapayapaan sa loob mo. At kapag yun na ang meron ka, kahit sino pa ang umalis, kahit anong nangyari, panalo ka na. Kaya kung ngayon, may tahimik na parte ng puso mo na natatakot pa ring mag-let go. Hayaan mong maramdaman mo muna. Pero tandaan mo rin, hindi lahat ng pag-alis ay pagkawala. Minsan, paraan yon ng universo para ibalik ka sa sarili mong kapayapaan. At sa mga taong nagdurusa ng tahimik dahil sa'yo, huwag mong damdamin. Hindi mo sila kailangang parusahan kasi ginagawa na yon ng konsensya nila. Ang focus mo ngayon, peace, growth at self-respect. Kasi habang sila tuloy sa pagdurusa, ikaw tuloy sa paghilom. At habang sila nakakulong sa nakaraan, ikaw naman, unti-unti nang nakakatikim ng kalayaan. Kaya tandaan mo, minsan, yung pinakatahimik na pag-alis, yun yung pinakamalakas na paraan ng pagsasabing, tama na, tapos na, at salamat, kasi sa sakit mo, natagpuan ko ang sarili kong kapayapaan. Kung nakarelate ka dito, comment mo lang, I choose peace. Gusto kong marinig yung mga kwento mo. Baka sakaling may makarelate din at ma-inspire sa pinagdadaanan mo. Don't forget to like this video, subscribe sa channel, at i-share ito sa isang taong kailangan marinig to ngayon. Kasi minsan hindi mo alam, yung simpleng kwento mo pala, yun na yung reminder na kailangan ng isang taong hirap pa ring mag-move on. Stay peaceful, stay kind, and always remember, you don't need to be loud to be strong. Sometimes, silence says everything. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.